Kantrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Long time no see at na-miss ko pong mag-vlog or gumawa ng content or video dito sa ating YouTube channel. So medyo na-busy ako nakaraan mga kantrip kasi nagbaragatan festival dito sa aming probinsya. Tapos kasali kami sa Sumbang Ina competition. So rubruban talaga ang practice. Tapos nagkasakit pa yung tatay ko. Kami ng ate ko ang asikaso, nagbantay sa hospital, palitan, sobrang busy. Tapos pag uwi, dumating yung mga stock sa kalagitnaan ng tumal, yung mga order na na-delayed ay dumating, kaya medyo busy talaga mag-unboxing, mag-pricing. At tama naman mga ka-antrip, bago pala tayo magpatuloy mga ka-antrip, kung bago ka lang po sa channel na ito at ngayon nyo lang ako nakasalubong dito sa YouTube, ang pinag-uusapan po natin dito ay motor parts business and accessories at mga tips and konting mga lang po idea. So kung magugustuhan nyo po ang mga ganyang usapin ay paki-click na lang po ang subscribe button at saka yung notification bell para ma-notify kayo every time na may ina-upload tayong bagong video. So mga ka-antrip ay ang i-share ko po sa inyo mga ka-antrip ang katanungan po ng isa nating ka-antrip din na nag-comment doon sa ating ibang video na kung pwede daw siyang makahingi ng contact number ng aming supplier na kung pwede daw po siyang mag-consign. Okay mga ka-antrip, bilang kung nagsisimula kasi mga ka-antrip, lalo na kung medyo limited lang ang budget or maliit lang ang budget, ay medyo mahirap tayo mga ka-antrip talagang makadirect doon sa mga importer or sa mga manufacturer talaga. Kasi unang-una mga ka-antrip, inaalam pa yan nila ang record natin, ang business natin, kung ilang taon na ba tayo nag-ooperate, kung sino din yung mga suppliers natin, kumbaga nagba-background check din sila. At kalimitan, palaging mayroong referral. So halimbawa may kakilala ka na matagal na rin sa ganitong business, tapos customer ni ganyan, i-refer ka nila. Pero kung halimbawa, bad ang iyong record, ay hindi ka rin i-refer nung kakilala mo, syempre kasi sila din ang masisira doon sa mga suppliers, sa mga importers. So usually yan kasi may mga ahente or mga sales agent from Manila pumupunta. So sa tinagal-tagal ko nga mga ka-antrip, tinagal-tagal namin, so makukonsider ko na halimbawa nung mga past 5 years ay hindi talaga excuse me, ganun ka-stable pa yung aming shop or business. Maliit pa lang, kaya talagang hindi rin kami napupunta ng mga supplier. Pero nung pagka 2024 na nung naka-renovate na kami na medyo malaki na at parang siguro ay na na rin nila nakita na medyo matagal na at medyo stable na siguro in the past 7 years, kaya pinuntahan na rin kami ng mga ahente. So hindi po siya basta-basta mga ka-antrip na binibigay ang contact number ng mga sales agent, at saka hindi rin po usually yung mga kakilala nyo, halimbawa ako na magbigay ng or mag-refer. Kasi syempre mga ka-antrip, diba, kapag sino yung nire-refer mo, ay pag nasira yung nire-refer mo, ay pwede ka rin masira or madamay. Hindi ba ikaw ang singilin, pero syempre, nire-refer mo, dapat, ayan talagang mapagkakatiwalaan. Para ka bang nag-refer, diba, halimbawa ng mga kasambahay sa kakilala mo, kung sigurado kang hindi ka talaga sigurado na kung mag-work or okay, mapagkakatiwalaan, masipag, ay hindi ka magre-refer basta-basta kasi ayaw mo masira. So ganun din sa business na ito mga ka-antrip. At isa pa mga ka-antrip, kung halimbawa mga ka-antrip na maliitan ka lang din or bago pa lang, usually hindi ka rin talaga mapagbibigyan ng mga sales agent, lalo na kung kaka-start or mag-i-start ka lang tapos consign. Yan ang pangalawa mga ka-antrip, ay wala na po, hindi na uso ngayon ang consignment. Hindi kagaya ng mga in the past 10 years, 15 years ay usong-uso talaga ang consignment. Consignment is that halimbawa yung mga supplier magbabagsak ng produkto sa'yo, ng products, items, tapos syempre may inventory yan, and then halimbawa after a month or 2 months mag-i-inventory ulit kayo. Ang nawala or nabenta, ang ang naging sales, ayun lang yung kukumputin at babayaran nyo. And then yung natira, another na naman kayo ng terms, bilang na naman halimbawa ng consign for 2 months, so another 2 months na naman yung natira.
Tapos, after 2 months, i-compute nyo na naman, mag-inventory na naman kayo, at kung ano yung nabenta, yun na naman ang babayaran nyo, tapos bagsak ulit. So, hindi na po uso ngayon ang consignment, mga ka-antrep. Yes, totoo po yan na way back, years ago, 10 years ago, 15 years ago, ay consignment talaga ang labanan. Pero ngayon, mga ka-antrep, ay pahabaan na ng terms. Ang ibig sabihin ng terms is yung naka-terms ko ano ang terms nyo of mode of payment. Halimbawa, naka 30 days kayo, utang ito usually. So, utang kayo ng 30 days. Ang offer halimbawa sa atin ng mga company or ng mga supplier, 30 days, 60 days, 90 days, 120 days to 150 days. So, nakadepende po yan sa mapag-usapan or sa i-offer sa inyo ng company or ng sales agent. Kasi kung halimbawa maramihan naman talaga, pwede kayo ma-offeran ng sagad na mga nasa 150 days or 120 days. Pero kung hindi, ay depende po yun. Tapos, depende din sa inyong ipapurchase. Siyempre, kasi kung konti lang naman, hindi ka naman bibigyan no ng nasa 90 to 120 days. At depende rin sa supplier. Kasi may mga supplier, mga ka-antrep, halimbawa mga manufacturer talaga mga ka-antrep, usually hindi sila nagbibigay ng mga mahahabang terms kasi kailangan ng pera, sila nagmamanufacture ng kanilang mga products, so kailangan talagang kumbaga may cash on hand sila. Meron din namang mga importer lang din na halimbawa sa ibang in-import nila galing China, doon ginagawa, doon nila pinapagawa. So may mga naka-terms. So doon kami usually sa mga naka-terms. Actually na-try ko rin sa manufacturer mismo, kaya lang medyo ang ikli ng terms nila. So hindi kaya, let's say for example, ang terms ba naman ay 40 days o 60 days, tapos 'di ba, ilang hundred of thousands ang uutangin mo, kung wala kang backup na funds or pondo na mabenta man yan or hindi, babayaran mo kasi, ay hindi ka makakabayad. Kaya kumbaga mahirap gumalaw pa ganun. At isa pa mga ka-antrep, kapag nag-uutang tayo or naka-terms tayo dahil nga wala ng consignment, usually mga ka-antrep ay kailangan po ng checking account. So, sa pagkakaroon naman ng checking account mga ka-antrep, dapat may mga requirements po ang bangko. Halimbawa, dapat meron kang savings or dapat may business ka na. Dapat requirements yan palagi ang business permit So, dapat nag-exist na yung business mo, may business permit ka na para makapag-open ka ng checking account. Kasi kung wala pa, kailangan mo muna i-put up ang business mo, 'di ba? Para makapagpagawa ka sa kanila ng checking account. So, yun yung tatlong bagay mga ka-antrep. Number 1, yun yung sa supplier ay hindi basta-basta na makabigay or makahanap ng supplier or makapagpa-refer ng supplier. Number 2 naman mga ka-antrep ay yun nga dapat yung number 2 na wala sa isip ko. Number 2 ay ayun, naka-terms ka na, tapos dapat mayroon kang cheque para makapangutang. Kasi usually kami mga ka-antrep sa utang na kami sumasandal. So yun lang yung advantage sa ganitong klaseng business, kasi kapag establish ka na, halos wala ka nang nilalabas na capital kasi puro na lang lahat utang. Pero it doesn't mean, kapag mabilis kasi mga ka-antrep, halimbawa talagang malakas, ay halos wala ka nang magagalaw na sarili mong pondo. Paikot-ikot na lang ang bayad utang. Pero kapag panahon ng tumal tapos wala kang fund, doon ka rin problema. Kasi halimbawa, nangutang ka ng 300,000, tapos ang nabenta mo lang sa loob ng 2 buwan na yan, kung 2 buwan ang usapan nyo, ay 100,000 lang. So abunuhan mo, dapat meron kang backup na 200,000 para sa pambayad doon. Kasi ang usapan dito, terms, at na-issuehan mo dapat yun ng cheque, post-dated check mga ka-antrep. So, pupunta man sa'yo, sisinginin ka man or hindi, kailangan mong i-deposit yung pera ng amount na yun kasi mayroon kang cheque na mag-jujo ng ganyang amount. Kung hindi, tatalbog yun, masisira ka sa iyong supplier, at the same time, masisira ang iyong bank record, at the same time, mamumultahan ka pa doon sa nag-bounce mo na cheque or tumalbog na cheque. So, kung malaking amount, palaki din ang charge. So, yun lang mga ka-antrep, sana nakatulong yung aking na-share sa inyo. Palike naman ang video kung nagustuhan, at comment na lang po kung meron kayong katanungan na maaari kong bigyan ng kasagutan. Bye!